Yung issue po na nangyari sa 2018? Well, ito po ay kami po ni Casatur Ocampo at iba pang mga volunteers po at advocate ng mga lumad ay naimbitahan dito sa National Solidarity. Ito ipapaliwanag ano ba talaga ang nangyari? Bakit sila nagkaroon ng conviction? Ito side ni Castro. Importanteng maintindihan natin ito Mission. Ano dapat yun, November 29 to 30. No? Pumunta kami ng November 28 dahil nag-courtesy call pa kami sa local government. Nakausap din namin yung sa DepEd ng ng Talaingod at saka yung DSWD. So para malaman yung nandoon kami ni Casatur at saka yung purpose ng pagpunta namin doon. So, ang nangako pa nga yung DepEd na nasasama sa amin kinabukasan. No? So, nangyari nung gabi, nagtumawag na yung mga teachers, takot na takot sila doon sa administrator, no? Tumawag sila sa administrator dahil hinaharap sila, penetrated sila ng mga paramilitary group doon sa school. At yun nga, sinara na yung school nila. Nakikiusap yung mga teachers na sana wag silang paalisin hanggang kinabukasan para naman maaga makaalis sila. Pero pinilit pa rin silang paalisin doon sa lugar. So, tumawag sila sa amin. Pakinggan po natin mabuti Pinaparescue daw itong mga bata. Tumawag daw sa kanila. Sige, tuloy. So, ano ba yung gagawin namin? So, that is an emergency situation, kaya nirescue namin sila. So, ba't di ka tumawag ng pulis ka ba? Hindi, ako'y nagtatanong sa'yo, Franz Castro. Nirescue mo sila, pulis ka ba? Paano mo nirescue? Kung kaya mong rescuehin at ni Ocampo, yung mga bata na yan, kaya ding rescuehin ng kung sino-sino pang mga tao. Ibig sabihin, walang resistance. Kasi na-rescue mo nang ganun-ganun na lang? Bakit ikaw? Kung ganun-ganun lang, ba't di na lang sila umalis? Unless may kasama kang pulis. Ngayon kung may kasama kang pulis, bakit ka ididemanda kung may kasama kang pulis? Wala naman kaming bad intentions, na mang-abuso or whatever. Baka wala kayong bad intention na mang-abuso. Ito yung nagtatanong lang kasi baka ang sinasabi rito, baka hindi ko alam, kidnapping or recruitment, hindi natin alam. Pero mali po yan. Yung bata nga, hindi mo pwedeng dadalhin sa ibang lugar. Halimbawa, ang isang mag-boyfriend, girlfriend, nagkaanak, hindi pwedeng dadalahin ng lalaki yung anak niya sa ibang bansa o sa ibang lugar, sasakay ng eroplano o kung saan, nang walang tamang papeles galing sa nanay. Tatay na po yan ikaw, hindi mo naman anak to mga to, napakadami pa. Ewan ko sa'yo kung ano yan. Ang intention. So, yun lang po yung nangyari. Tapos, hinarang kami, ng mga pulis, ng mga military, doon sa pagbaba na namin. So, kami kasi nag-antay lang sa highway. Bakit kasi bida-bida ka? Yan na nag-improve. Ba't ka kasi nagbida-bida? Let's assume, totoo yung sinasabi mo, which I don't believe you. Kasi ang pinapaniwalaan ko ay ang hukuman. Nakatulang ka nga di ba? Gago ba ako na ang papaniwalaan ko ikaw at hindi ang hukuman? Sinong gago maniniwala doon? But for discussion purposes, bida-bida ka kasi. Ba't hindi mo pinarescue yan sa pulis? Di ba? Ba't hindi mo pinarescue sa sundalo? Habang nagsasalita ka, lalong dumadami ang katanungan. Bakit hindi mo yan na i-report kung sino man ang mag-rescue? Ano bang katungkulang mo at ikaw nag-rescue? At bakit mo na-rescue sila ng ganong kadali? Kasi kung kailangan nilang i-rescue, kailangan dyan ng professional knowledge o ang tawag dito, skills.
Kasi rescue nga, ibig sabihin hindi madali. Eh kung na-rescue mo, naman, wag tayo magbula. At saka yung aming delegation, nag-antay lang doon sa highway habang yung mga teachers, mga estudyante, lumalabas doon sa school o umaalis doon sa community. So, yun yung nangyari. No? Okay. So, parang nabaliktad, kami pa yung tumulong, kami pa yung naparusahan. Pero, At saka, go ahead po. as government official, it is my obligation naman na tumulong sa mga ganong emergency situation. Hindi, pero kino-coordinate mo yan dapat. Di tumulong ka kung gusto mo, di magpasama ka sa pulis. Bata, tatandaan po natin, mag-iingat tayo pag bata, mahigpit ang batas dyan. Ulitin ko yung ginawa kong example sa inyo kahit nga tatay. Halimbawa, hindi kasal yung tatay, hindi mo pwedeng bitbitin basta-basta, basta underage. Mambabatas ka, hindi mo alam ang batas. Ano ka ba naman, Franz Castro? Naman. Congresswoman, sa tingin niyo po ba may bahid po ng politika itong guilty verdict sa inyo? Ito na. Pakinggan ninyo. Sa tingin mo ba may bahid politika? Pakinggan nyo mabuti sagot. Well, malamang, no? Kasi that is a Duterte place talagang controlled and influenced yan ng mga Duterte at ng kanyang mga kakampi. Kaya baka meron itong influence kahit. Yan, tinan nyo ha. Kahapon lang, dinidiscuss ko sa SMNI, diniscuss ko din sa live ko. Buti na lang yung hatol na ginawa kay Franz Castro, panahon ni Duterte lumabas. Kasi kung hindi, masisisi na naman si Duterte. Dahil wala na siya sa kapangyarihan Obviously, si PRRD ay ordinaryong citizen na lang katulad natin. Wala na siyang posisyon. Bagamat siya'y dating presidente, Franz Castro, nag-iisip ka ba? May kapangyarihan pa ba si PRRD ngayon? Yung Davao nga, binakbakan ng binakbakan. Teritoryo mismo ng Davao. Kay OJC, matalik na kaibigan ni PRRD. Si Pastor Kibuloy, binakbakan ng binakbakan. Anak nga niya Pinag-resign as DepEd Secretary. Palagay mo, mahahawakan ni PRRD ang hukuman? Sino ba nakaupo ngayon? Mag-isip-isip ka naman. Pati dun sa mga bashers, mag-isip-isip naman kayo. Sino ba ang nakaupo ngayon? Lumalabas nga ngayon, ang administrasyon na ito ay tila di umano, ay ginigipit pa nga ang Duterte. Kasasabi ko lang kahapon, buti na desisyonan ito nung panahon ni Marcos. Ngayon sinisisi mo na naman si Duterte, animal. Baka pati animal sa bahay ninyo, isisi mo kay PRRD. Baka pati sa hindi pagkulay ng buhok mo, kasalanan ni PRRD. Lahat na lang na mangyayari sa inyo, kasalanan ni PRRD. Kawawa naman si PRRD. Baka nakahagat na niya yung kanyang dila. Lahat na lang kasalanan niya. Ako'y naaawa na dun sa tao. Iniipit na nga ngayon Sip-sip lang to siguro kay Marcos sa tingin ko kasi nananawagan nito kay Marcos. Hindi mo makana si Marcos? Si Tamba hindi mo makana? Sila yung nakaupo Nag-iisip ka ba? Yes, Congresswoman, of course, would like to ask kung ano po ang next step nyo. It's because we'd also like to ask, ano po yung mga specifics ng prosecution na na-highlight sa tingin nyo ang masyadong pinansin po ng korte para nabigyan kayo ng guilty verdict? Well, yun nga, na may conspiracy daw na nagtulungan kami para i-endanger yung buhay ng mga bata. Dahil nga doon sa kami daw yung nagsabi na umalis sila sa school, lisanin nila yung school. Parang kami yung pinagbintangan. Decision naman yan ng mga estudyante at saka ng kanilang mga teachers. Mali yun. Mali. Ilang taon ba itong mga estudyante? Hindi pwedeng laging ganyan. Pambira naman Hindi desisyon yan ng mga estudyante. Underage po yan. Mambabatas ka
Di ba? Hindi, halimbawa, kaya nga may tinatawag na ano, di ba? Halimbawa, ang babae, inakit niya ang isang lalaki. 15 years old, inakit niya ang lalaki. Kahit siya pa ang nag-akit, hindi desisyon ng bata yun. Underage. O, sasabihin nyo, Coach Oli, iba naman yun, rape yun. Teka muna, iba rin ito. Hindi mo pwedeng sasabihin na desisyon ng bata iyon. Kung kayo, ito lagi nating tatandaan. Pag underage yan, lagi mong kinakausap ang magulang. Ipinagpapaalam mo sa magulang ng maayos. Kaya ngayong example ko kanina, kahit nga babaeng bata ay nang-akit sa lalaki. 15 years old, siya nang-akit, siya ang tumukso, siya gumawa ng paraan, statutory rape po yun. Kasi underage yun. Kasi ako po ay nag-manage ng banda at ang mga singers ko babae. Dumarating sila sa akin ng mga 16, 17, di ba? Bago ko nagkakaroon ng training dyan, kinakausap kong mabuti ang magulang. Dapat nagko-communicate ka sa magulang. Hindi mo pwedeng dadalahin niya kung saan-saan. May mabatas ka ba? Di ba kayong tagagawa ng batas? Oo. Kung ano ang ininyo, dapat nagpaalam kayo sa magulang o i-rescue ko yung mga anak ninyo, ha? Paano, Coach Oli? Kung ang problema nila ay magulang ang nang-aapi doon sa anak, huwag kang bida-bida. Isumbong mo sa pulis. Di ba? Wala naman kasing imminent danger eh. Ang kasi yung i-rescue mo, halimbawa, yung bata masasagasaan. Yung bata ay kinidnap. Sasagipin mo yun. Kasi antimano, hindi ka pwedeng magpaalam doon sa magulang. Ito nag-aaral yung mga magbata. Di ba? So ibig sabihin, meron ka pa namang panahon para magpaalam sa magulang. Hindi yan yung parang kinidnap. Nakita mo sa kalsada, kinidnap, aantayin mo pa yung magulang. Hindi ganon. Na tinulungan lang namin na makaalis talaga. Pero kung kaya yun ang nangyari. Ang hindi nakita ng korte. Yan tuloy ang sinasabi, hindi yan mambabatas, mambubutas. Yan ang nangyayari ngayon sa mambabatas, mambubutas. Mamaya po, pag-uusapan natin, mamaya sa SMNI. Kasi may demanda si Banat Bay, bago na naman. Galing sa mga mambubutas, mga mambabatas. Ano bang nangyayari ngayon? Butasan? Pag hindi oo ng oo at sasang-ayon sa administrasyon, bubutasan nyo. Ako'y nagtatanong lang, iyan ba ay utos mo, Speaker Romualdez? Yang demanda kay Banat Bay? Yan ba ay utos mo? Mamaya i-address po namin yan sa SMNI, pag-usapan natin, abangan ninyo. Utos nyo ba yan? Pangalawang tanong, mambabatas ba kayo o mambubutas? Pangatlong tanong, pwede ba magtanong? Kasi pinukalong nyo si Ka Eric nung nagtanong eh. Papakulong nyo rin kami? Naku, akala nyo hihinto kami? Nek-nek nyo. Ano ba yung nangyayari before that? okay. Militarized, may food blockade. Okay. Merong nangyayaring talagang paninira ng community, Yes. ng mga paramilitary at military. So yun ang before. Okay. So yun ang nangyari bago nangyari yung aming rescue operation. Pero Kong Castro, nag-testify po ba yung students na hindi naman daw sila napilitan? Well, unfortunately, hindi kasi natakot na yung mga magulang. Kita mo? Very good question. Nag-testify ba yung mga estudyante na hindi sila napilitan? Galing sa'yo mismo, Castro. Hindi. Anong palusot mo lang? Excuse mo. Kasi natakot na yung mga estudyante magsalita. Ba't hindi mo pagsalitain ngayon? Wala nang Duterte, andyan na si Marcos. Magtropa nga kayo ni Tamba, di ba? Magkasama kayo dyan sa kamera. Ba't di mo pagsalitain yung mga estudyante?
Yung kay Dilima nga yung witness biglang nagbago nga yung panahon ni Marcos No, ba't hindi mo pagbaguhin ng statement ng mga estudyante na hindi sila pinilit? Hello? At saka yung mga estudyanteng mag-testify. Okay. Kasi that time, 2018, ay talagang takot na takot ang mga estudyante at mga magulang na mag-testify. Okay. Noon yun. Bakit ngayon? Di ba? Lahat na lang kasi sisilit nyo sa kay Duterte o noon, nakaupo si Duterte. Ngayon hindi na. Tropa na nga. Nagsanib na nga ang Pula at Dilaw at saka Akbayan. Diba? Sama-sama nga kayong ginigiit nyo halos gilitan nyo ng leeg si BP Sara. Tandem kayo lahat, pinagtulungan ninyo. Kung pinagpaalam nyo sa magulang, ba't hindi nyo pagsalitain yung magulang? Did you get to talk to them po before the yung verdict na lumabas? Well, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon. Ang nakausap ko lang yung mga ilang teachers, yung kanilang... Ganda mo ang tanong, nakausap nyo ba sila bago yung verdict? Hindi na. Bakit? Kasi naniniwala sila o naniniwala ka na magkaiba kayo ng tayo. Dahil sa kanila, baka. Pero ito naman may hatol na mind conditioning ang ginawa ninyo. Posible. Di natin alam kung anong laman niya ng hatol na yan. Pero definitely, kasalanan mo yan, Castro. Kaya may hatol ang husgado. Sabi dito ni siyempre takot mga estudyante. Siya kasi takot sila. Sinong takot po? Sabi dito ni Jeb Rivera, gas-gas na yung palusot mo, Castro. So, sa barangay ka magpaliwanag. Pero sa akin lang, wag naman lahat. Lahat na lang. Lahat na lang. Baka mamaya pati pagtaba mo, isisi mo pa kay PRRD. Always, lagi mo tatandaan ng Castro, grow up. Grow up, assume responsibility. Hindi lahat ng bagay na nangyayaring masama sa buhay mo, kasalanan ng Duterte.